ba? Sabi niya, kung ang mata mo ay masama, masama din ang nasa loob mo. Kung mabuti ang mata mo, lalabas kung ano yung nasa loob mo. Di ba diyan ang pangikayat ni Ivan ni Satanas sa paningin, di ba? Kaya kapag binigyan ka, nakita mo, nagnasa ka, kinain mo, todas ka na. Hindi ang Panginoon tinukso dyan sa paningin. Nung dinala siya ni Satanas sa taloktok. Tapos pinakita niya yung kayamanan ng mundo. Sabi ni Satanas, bibigay ko sa iyo lahat yan kung sasambahin mo ako. Lumayas ka, Satanas. Dapat sa Panginoon mo lang ikaw ay sasamba. Di ba? Tagumpay ang Panginoon. Dapat ganun din tayo. Meron tayong pagtanggi para hindi tayo mahikay. Huwag tayong nahihikay sa mga bagay. Huwag tayong materialista. Dahil si Satanas ginagamit niya para makuha niya yung tao at madaya niya. Kaya, maski yung mga nanliligaw ay mga dalaga rito magkawin. Pag di nyo tayo, kung yung tinatanggap yung regalo. Kasi pagka yung mga iba nakakita ng regalo, ay! Pag masama yun, mapupunta kayo sa kamay ng masama. Diba? Kaya huwag kayong nahihikay masyado sa bigay-bigay. Okay ka naman ni nanay mo. Ang tinanggap ko. Gano'n. Alam mo, kundi ako yung meron akong nag-aaral ako ng meron akong classmate na mga babae sila matataas ang dignidad nila. Sabi nila. Eh pagka yung lalaki, hindi nila gusto. Hindi ko may dala-dalang sigalo. Pagka, friend lang tayo. Tatanggapin na. Friend ang tatatanggapin. Huwag kang gano'n na. Kasusunod, makukuha ka na. Pero yun naman yung mga iba, una tinanggap tapos nakita niya yung gabi. Nung nag-break sila, binalik niyang lahat. Pati kaluluwa, binalik niyang lahat. Kaya ganun, di ba? Oh. Meron naman ako classmate. Yung nag-ata ko sa college, yung mga nababible study namin, nakakausap namin. Meron naman ganito. Limbawa, niregaloan siya nung lumiligaw sa kanya, worth 1,000. Pagka siya naman niregalo, ihigitan niya raw. Gagawin niyang worth 2,000. Ganun naman. Medyo yung mga prinsipyo, yung mga babae. Pero yung mga walang prinsipyo, lapang lang ng lapang, di ba? Yun. Kaya dapat huwag tayong nagpapahikayat. Yung bunga titignan natin. Sometimes yung kaluluwa mo nakataya, mga masasamang. Pangalawa, sabi niya pa rito, 10:13. Isa pang indicator na false prophet. Basa, sister. 10:13. Yan. Yan. 10. Siya'y tumakas sapagkat siya'y upahan at hindi pinagmamalasakit ang mga tupa. Yan. Tiniri ito, sabi yung highly, upahan. Ibig sabihin, disweldo. Hindi ko naman sinasabi na, kasi alam nyo kasi yung sekta, disweldo yung mga yan eh. Karamihan dyan mga false eh. Yung kanilang paglilingkod sa Panginoon, sometimes, ito sa totoo karamihan, hindi yung tinawag ng Panginoon eh. Kung hindi nag-aral sila sa Bible school, nagiging profesyon, di ba? Oh, profesyon. Tapos tatawagin sila ng pastor. Dahil, bakit ka naging pastor? Eh kasi nag-aral ako sa Bible school eh. Hindi ganun naman sa kawain sa Panginoon eh. O tapos naging pastor, hireling ka na ngayon. May sweldo ka na ngayon. Binabayaran ka dahil graduate ka. Yeah. Ayaw pang hindi ka mga pinakasta. Tapos ayaw pang dito ang kadang brat, magbusangot. Diba? Sampal ka. Ngayon, kuminsan ganun yung mga hireling. Walang pagmamalasakit. Hindi talaga tinawag ng Espiritu ng Diyos na maglingkod. Alam niyo, papasalamat kami sa Panginoon. Itong gawain natin ito sa paligid kami nagsimula. Yung lolo niya, yung pastor namin, sabi niya, walang sweldo. Walang sweldo. Kanya-kanyang gastos to. Pero hindi naman nangangahulugan na pagtutulungan natin yung naglilingkod. Siyempre tutulungan din natin, di ba? Natural lang yun. Pero
yung sasweldohan mo, kaya sabi ni Pastor, walang sweldo sa akin. Kasi sisirain ka niyan eh. Badang uli, diyan ka na nakatingin sa kinikita. Alam ni Seth na nag-away-away sila, pinipili nila yung pinakamalalaking komunikasyon, lalo yung mga may mayayaman, pag doon ka nasuot, oh, talap, di ba? Makakabiyahe ka sa Hong Kong, sa Singapore, sa Japan, di ba? For free! O, yan ang gusto eh. Materialista. Ngayon, itong gawa na yung pinagkalog ng Panginoon, wala kami sweldo. Alam niyo ba ang kagandahan sa mga kapatiran natin sa Pilipinas? Karamihan yan, mga professional sila. Mga teacher, engineer. Karamihan mga teacher sila. Ginagamit sila ng Panginoon. Walang sweldo. Minsan po, sa iba-ibang gawain, kanya-kanyang gastos. Alam niyo kasi pagka nagtitiwala ka sa Panginoon na naglilingkod ka siya, magkakaloob sa iyo. Walang makakahawak sa iyo sa leeg, sister. Diba? Kasi kapag pinagbibigay sa pera, sineswerduhan ka. Kung anong nagbibigay sa iyo, kung anong sasabihin niya, susundin mo. Hindi ka magiging malaya sa katotohanan. Di ba, yung mayaman na kapatid, binibigyan ka, tapos gumagawa ng kalokohan. Ano ba yan? Mahal siya ng Panginoon. Hindi pwede yung ganon. Kung paano mo pinangangaralan yung bababa, yung mataas, pantay-pantay yan. Alam mo sa church, walang may patungkulan dyan, walang pare-parehas lang yan. Papasalamat tayo, di ba? Meron tayo mga kapatid, naroon na sila. Pinaman na nila. Talag dati, meron tayong kapatid na nakitinda lang ng kabuti. Ang nani niya. Ay, yaman na. Sa kanila, meron sila, di ba? Pero, hindi naman masamang yumaman. Mas maganda yung kumikita ka sa sarili mo, tapos nabilipid ka pa sa Panginoon. Amen. Kaya pagka-highly, hindi naman natin lahat tinahatulan. Pero karamihan sa mga disweldo, mga false prophet ka mga tanggalin mo yung sweldo. O, yan ang usapan, di ba? Tanggalin mo yung sweldo. Maglilingkod pa ba yan? Hindi na. Ang naglilingkod sa Panginoon, maski na nag-iisa siya, dumarami man, o ano, basta't naglilingkod ako sa, wala kayong pakialam, basta't ako sa Panginoon ako. Tanggapin nyo ko hindi. Ayun kagandahan, ang Espiritu ng Diyos nakakakilos na malaya sa isang Kristiyano na hindi sinesweldo o hindi binabayaran. Kasi kapag binabayaran, normally sinabi ng Panginoon, hireling, pagka yung tupa sinasaktan, tatakbo sila. Yan ang mga false prophet. Hindi ko naman nila lahat ng mga binabayaran at sinesweldo yung masama. Pero karamihan sa kanila, as na sekta yan, propesyon yung kanilang paglilingkod. Hawak yan ng mga nakakataas sa kanila. Hindi ng Espiritu Santo. Amen, di ba? Okay, ito pa yung mga karakter ng dito sa 2 Timothy chapter 4, 3 and 4. Basahin niya, ito pa sila. Kita natin yung mga false prophet. Chapter 4. 2 Timothy chapter 4, 3 and 4. Basa! Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na araw, Oh, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tenga, oh, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili oh. ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang Samang kita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga Oh. at mga ikababaling sa kata. Oh, kita rin ninyo? Yan, yung mga false prophet na yan. May salita din yung last ka dun eh. Yung ano yung last? Tita. Kaya tingnan ninyo yung mga pagka nasa mali, may alak dyan, di ba? Pwede kang manigarilyo, pwede kang pumunta sa concert, sayaw, disco, walang bawal. Basta, praise the Lord, ibigin natin ang Panginoon. Tapos, yung buhay nila, kung ano yung sanglibutan, yun din sila ng pagbuhay. Alam niyo kaya sometimes, yung pananamit, lalo sa mga babae tayo,
Ini-emphasize natin ito para ma-separate natin ang ating sarili sa Kanya. Hindi kaligtasan ng damit. Ito ay identity ito. Ito ay nakapasok dito sa standard o yung tinatawag natin modesty. Lalo na sa mga babae pagka nagkamali kayo ng kanilang pinagnanasa.